Habang nanonood sila Takamura, kasama sila Aoki, ay may biglang lumapit na mga bata at tinanong ni Takamura kung gusto ba nila ng autograph. Pero hindi pala kay Takamura. At napansin ni Takamura ang nasa t-shirt ng mga bata. At lumapit si Aoki at itinulak nito si Takamura. Dahil alam niya na siya ang hinahanap ng mga bata. Wow! Si Broko man! Sigaw ng mga bata. Sige, pumila lang muna kayo ng maayos at pipirmahan ko ang mga autograph nyo. At hindi naman matanggap ni Takamura na si Aoki ang hinahanap ng mga bata na iniisip nito na mas sikat na si Broko man kaysa sa kanya. Si Ippo ay inihintay si Tagaki Manabu. Senpai, banggit ni Tagaki. Manabu, sagot naman ni Ippo. Congrats sa laban mo kanina, pagbati ni Ippo. Maraming salamat, sagot naman ni Tagaki. Ang ganda ng pagka-counter mo sa flicker job ng kalaban mo. Wika ni Ippo. Ha? Hindi naman masyado, sagot ni Tagaki. Para ka na talagang isang professional, sabi ni Ippo. At nabigla si Ippo sa nasabi niya. Naku, hindi ko dapat nasabi yun. Nagulat naman si Tagaki. Bakit ba yun ang nasabi ko? Hindi ako nag-iingat. Napaisip naman si Tagaki. Nanalo ng KO si Kyosuke sa first round pa lang ng laban. Hindi ba? Samantalang ako, inabot ng 2 round para manalo sa laban. Hindi yun ang basihan kung ilang beses ka na naka-KO. Depende yun kung sino ang makakalaban mo, wika ni Ippo. Siguro tama ka, sagot ni Tagaki. Pero kahit saan mo tignan, ang lalaking yon ay parating nakakalamang sa akin. Sumusunod lang ako sa yapak niya. Malungkot na pagkasabi ni Tagaki. Manabu, sabi na lang ni Ippo habang pinagmamasdan ang kaibigan. Sa tingin ko, ganito rin ang nararamdaman ni Miyata. Ano? Sabi ni Ippo. Na lagi kang nakakalamang sa kanya. Lagi lang siyang nasa likuran mo. Yun ang nararamdaman ni Miyata. Hindi ganun yon, sabi ni Ippo. Hindi, sabi ni Tagaki. Sa tingin ko, naiintindihan ko na ang nararamdaman niya. Hindi naman sa nagmamayabang ako. Pero ang tingin ko ngayon ay magkaparehas kaming dalawa ni Miyata. Parehas kami ng mga nagagawang pagkakamali sa loob ng ring. Pero kahit ganun man, hindi siya sumusuko. At ito ang dahilan kaya lalo pa siyang lumalakas. Dahil nadarama niya na ikaw lagi ang nangumuna sa inyong dalawa. At hindi siya makokontento doon kaya ginagawa niya lahat para maabutan ka. Habang si Ippo ay nakatitig lang sa mga sinasabi ni Tagaki. Ako rin. Hindi pa rin ako kontento. Hindi ako makokontento. Gusto ko pa na lalong maging mas malakas. Hindi ba? Tama ako, senpai? Tanong ni Tagaki. Oo, tama ka. Ngiting sabi ni Ippo. At naalala ni Ippo si Coach Kanagawa. Naiintindihan ko na ang mga sinasabi ni Coach. Hindi ko alam kung ilang beses na ako na pinuri ni Coach. Pero hindi ko pa naririnig na nanggaling sa kanya na isa na talaga akong professional boxer. Habang mas talo ko pa itong iniisip ang mga sigaw ni Coach. Lagi niya akong sinisigawan. Marahil, hindi pa niya ako itinuturing na professional boxer. At iniisip naman ni Ippo na sinabi sa kanya ni Coach yun. At bigla naman itong natatawa. At napansin siya ni Tagaki. May problema ba, senpai? Tanong nito. Wala naman. Gusto kong marinig na sabihin sa akin ni Coach yun. Kailangan ko pang mag-ensayo ng maigi. Gagawin ko yun. Para balang araw, masabi na ni Coach sa akin yun, sabi sa isip ni Ippo. Kinaumagahan, kasama ni Ippo ang aso na nagja-jogging. Habang nag-iensayo ng job si Ippo, tumatakbo sa isip niya ang mga kaibigan niya na ginagawa ang lahat ng makakaya sa laban. Ako rin, gagawin ko din ang lahat. Pero ang sabi ni Manager Yaldi at Coach, ay ipahinga ko muna ang depth roll ko. Nawag ako umasa doon. At palakasin ko ang stamina ko para sa susunod na laban. Kung patuloy ko pa rin gagamitin ang bago kong depth roll,
Kung ano ako ngayon, hindi papayag dito si Dr. Yamaguchi. Kailangan kong magpalakas, palalo, ng lower body ko. At nasa isip ni Ippo si Miyata kung gaano na ito kalakas. Kung ganito, hindi ko na siya maabot, matatalo lang ako sa kanya. Malungkot na pagkasabi ni Ippo. Tumahol naman ang aso. Pero ayos lang yun. Hindi dapat ako sumuko. Kung patuloy lang ako mag-iensayo, lalakas palalo ako. At tumahol ulit ang aso. Sige, tara na, sigaw ni Ippo. Hindi tayo titigil hanggat makarating tayo sa bahay. Habang tumatakbo, inaalala ni Ippo ang magiging susunod na laban niya. At kung sino ang makakalaban niya. At sa boxing gym. Ano yun? Sabi ni Ippo na naririnig niya ang mga ingay nila Takamura. Magandang tanghali, pagbati ni Ippo. Anong nangyayari? Tanong nito. Ikaw pala, Ippo, sabi ni Kimura. Tara na, lumabas muna tayo, dun muna tayo, magpalipas ng oras. Ano? Pagtataka ni Ippo. Madadamay lang tayo sa away nila dito. Ah, ano? Tanong ni Ippo. Si Aoki, Akamatsu, at si Kisakura ay pare-parehas na ang buhok at nakasuot ng t-shirt ng Brokuman. Ang tatlong Brokuman, pagkagulat ni Ippo. Nagtatalo sila kung sino ba ang masikat, kung sila o ang two-time world champion. Pagpapaliwanag ni Kimura. Nakakaawa naman matapos mo masungkit ang 2 WBC belt. Pero ang hairstyle mo ay hindi naman sikat. Hindi katulad ng buhok ko. Lalo pang sumisikat paggayabang ni Aoki kay Takamura. Anong sinasabi mo? Sigaw ni Takamura. Sinong gugustuhin ng ganyan ang buhok? Huwag ka na magalit, Takamura. Bibigyan na lang kita ng autograph ko. Alam mo naman na siguro sa sarili mo kung sino sa atin ang mas sikat na yon. Kung pagbabasihan natin kung sino ang mas maraming nagpapa-autograph, alam mo na. Itigil mo na nga yung kahibangan mo. Sasakpakin na kita dyan pagkainis ni Takamura. Pero nagpapasalamat ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, Takamura, hindi ako sisikat ng ganito. Pasensya na, Takamura, kung mas sikat na ako ngayon, kesa sa world champion pagkaasar ni Aoki. Habang si Takamura ay asar na. Masyado nang dinidibdib ni Aoki. Sabi ni Ippo, hindi na natin mapipigilan kiyang si Aoki. Sabi naman ni Kimura, ang malas mo, Takamura, dahil ipinanganak ka sa henerasyon ko. Nakakahawa ka naman paggayabang ulit ni Aoki kay Takamura. At si Takamura ay hindi na kinaya at dali-dali itong tumakbo papalabas ng gym. Talagang tumakbo si Takamura, wika ni Ippo. Pero ang pagiging world champion ay higit na nakararangal, banggit naman ni Kimura. Ippo, sigaw ni Manager Yagi. Opo, sagot ni Ippo. Pinapapunta ka ni Coach sa office niya. May sasabihin daw sa sayo. At sa ibang gym naman, hinihintay pa natin ang magiging sagot nila. Sabi ng isang coach, seryoso ka na ba talaga dito? Malakas si Makanochi, sabi ng coach. Habang sinusuntok niya ang sandbag, makikita mo kapag nagkalaban na kami, sabi nito. Tatalunin ko si Makanochi. Hindi nga siya natalo sa laban, pero nakita naman ng lahat kung paano natalo ang Depsi roll niya. Meron akong plano para doon. At para makuha ko ang belt. Karasawa, Takuso. Pampito sa Japanese featherweights rank. At ang magiging laban nyo ay magaganap na agad sa susunod na buwan. Ano sa tingin mo, Ippo? Kaya mo ba? Tanong ni Coach. Isang laban para sa akin. Pagkagulat ni Ippo. Sa kabila ng mababa niyang rank, maaari mo namang tanggihan, Ippo, sabi ni Manager Yagi. Ang sinasabi niya ay meron din siyang panglaban sa Depsi roll mo. Siya ang Rookie King noong nakaraang taon. Pakiusap, hayaan niyo akong lumaban. Gusto kong lumaban, sagot ni Ippo. Pero sa laban na ito, wala ka naman makukuha. Sigurado ka ba na hindi mo ito tatanggihan? Tanong ni Coach. Hindi. Dahil kailangan kong magsimula ulit sa simula. Meron akong isang bagay na gusto kong
Subukan. Wika ni Ipo, kila coach. At dito po nagtatapos ang chapter na ito.